itong si Dizon, no? Itong si bagong itinalaga na DPWH Secretary Dizon ay question nga nitong si Congressman Barzaga. Trending ito ngayong bata na ito itong Gen Z na congressman. Dahil sabi nitong si Congressman Barzaga ay ito raw si Vince Dizon of DPWH ay loyal raw ito ni Martin Romualdez. So kung itong si Secretary Vince Dizon ay mag-inspeksyon, mag-investigate kung sino ang mastermind dito sa flood control projects na corruption, kung totoo man na loyal itong si Secretary Vince Dizon, ay kung loyal siya ni Martin Romualdez, ay saan pa ito patutungo, di ba? Para lang tayong naglalaro dito, di ba? So yun ang punto ni Congressman Barzaga, yung trending na bata na congressman na lagi niyang binabatikos itong si Martin Romualdez. So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo itong paliwanag po ni Secretary Vince Dizon. Okay? Pangalawa na video na ating i-react ay in-interview itong si Ridon. Alam niyo naman si Ridon, siya yung talagang nangunguna dyan, no? Sa investigasyon dyan sa House of Representatives. Marami kasing mga nagtatanong dito kay Ridon na parang pinoprotektahan mo yung amo mong si Martin Romualdez. For example, number 1 dito na saying na ang mga diskaya is not hindi talaga magiging state witness itong si pamilyang Diskaya. Isabi ng taong bayan, itong mga Diskaya nabanggit pa naman ang pangalan ni Martin Romualdez na nagbibigay sila ng 25% ni Zaldico at ni Martin Romualdez. At sinabi ngayon ni Ridon, alam naman natin si Ridon, amo ni Romualdez, si Diskaya hindi pwedeng mag-state witness. So sabi ng mga tao, pinoprotektahan mo si amo mong si Martin Romualdez. Okay? So yun po, pakikinggan natin si Ridon kung ano ang paliwanag niya patungkol dito. Okay? Yun lang dalawa topic natin ngayon. Pero guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At start natin kaagad itong video ni Secretary Vince Dizon. Okay? Sasagutin niya itong si Congressman Barzaga sa mga banat niya. Okay, pasok. Kunin ko lang po yung yung reaction niyo po tungkol dito sa pinost ni Congressman Kiko Barzaga saying na you are loyal daw kay Romualdez and sa 2026 dami na mamatay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Your thoughts on this? Kaya nga di ko maintindihan bakit itong mga investigasyon sa flood control projects parang untouchable itong si Tambaluslos, no? Nakapagtataka nga, di ba? Anong nasa kanya? Well, hindi ko po kilala si Congressman Barzaga. I don't want to even entertain what he said, but I think ito lang ang sasabihin ko. Our actions will define what he just said. Hindi ako pupunta dito sa i-deny ko, whatever. Hindi na lang. Hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. And I think the people will judge us by our actions. Not by what we say, but by what we do. Doon tayo i-judge ng taong bayan. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kaalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us whether meron ba tayong sinasanto o wala. Kung sangkot man si Zaldico at si Martin Romualdez, ipakita mo sa taong bayan, Secretary Vince Dizon. Hindi ka, ako bilang isang vlogger, as of now, matino naman yung mga pinanggagawa mo, hindi kita babatikusin, hindi kita babanatan, kundi mag-o-observe kami sa inyo. Pero saan po kaya galing yung parang claim niya na yun? You should ask him, not me. Are you friends, sir, with... I don't know him at all. Si House Speaker po. No, I know House Speaker. Who doesn't know House Speaker? Martin Romualdez. No? I know him. I've known him since even during the past administration. He was a congressman and the majority leader. But it's immaterial. Immaterial yun. Pero, salita lang yun eh. Pag sinabi ko kasi dito na immaterial yun, bali-wala yun. Ano yun eh? Salita lang yun eh. But I think, at the end of the day, we are judged by our actions.
Hi, Sec. MJ Salceda po from Inquirer. Dito po, sir. Sir, di ba sabi niyo po kanina, on Monday, mag-meet kayo with AMLAC para po sa pag-freeze po ng assets. Kanya na yun po yung mga personalities po na involved. Kanya na yun po the personalities specifically po na kumbaga, involved po doon sa Monday meeting na yun. They're all in the complaint we filed yesterday, right? So, That's- all those po na na-file nyo kahapon. Nandun na sa complaint. Nandun na sa complaint. Siyempre, may complaint na tayo eh. Di ba? Ganun naman ang procedure eh. May complaint, then pwede na tayong pumunta sa AMLC. So yun ang gagawin ko sa Lunes. Sec, additional detail lang on Mindoro again. In Good. terms of scheme, meron po ba kayong kakaibang nakita doon? O kapareho din Saan po? ito? Saan po? Sa Mindoro? Sa Mindoro, oo. Well, What have you found out so far? Go ahead, sir. Well, clearly, doon pa lang nakita mo na talagang mali ang pagkagawa. 12-meter pile dapat ang ibabaon. Nakita ko nakapirma mismo si RD Pakanan doon sa plano. 3 meters lang ang pinal. Nung tinanong si RD Pakanan, bakit ganon? Eh sir, wala ko kasi akong sinabi niya doon sa mga kumausap sa kanya, wala ko kasi kaming capability na i-monitor yung pinapasok nila. Hindi pwede yun. Yung pinapile nila, hindi pwede yun. Sir, in terms So, of collusion, Collusion. Well, what have you found out? Hintayin na lang natin yung complaint. Ongoing pa rin yung investigation and evidence gathering natin ngayon. Sec Josh po from Billionario po. Sir, magpo-pursue rin po ba ng charges ang DPWH siguro sa mga congressmen na contractors din at the same time na mapatutunayan na may conflict of interest, sir? Uulitin ko, kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Hintayin na lang po natin. Sec Lawrence Tanho. Pero ang nakakabalaka kasi Secretary Vince Dizon, sinabi kasi ni Bongbong Marcos nung tinanong siya na anong masasabi mo na nabanggit ng Diskaya yung pinsan mong si Martin Romualdez. Alam niyo ba kung anong sagot ni Bongbong Marcos? Yung mga taong nandoon sa mataas na posisyon. Yun ang nabibiktima sa mga allegations. Sabi ko, wala talaga. Kahit isa man lang, kahit sabihin man lang ni Bongbong Marcos na wala akong pakialam. Kahit relatives yan, kahit si Martin Romualdez pa yan, wala akong sasantuhin. Isa nakikita ko sa kanyang answer ni Bongbong Marcos, para siyang takot ni Tambaluslos. Takot talaga siya. Wala man lang siyang sinabi na kahit si Martin Romualdez pa yan, mananagot kapag proven na may kasalanan siya. Ganun sana. Pinagtanggol pa niya eh. Yung mga sa matataas na posisyon, yun yung mga na nabibiktima dito sa mga aligasyon na ito. Dito ko maintindihan kung anong klaseng investigasyon ito kung ganun yung perception ni Bongbong Marcos. Radyo Pilipinas. Sir, meron pa tayong ibang bibisitahin mga probinsya para po dito sa mga... Meron. Ano po? Next week po pupunta ako ng La Union at Baguio kasama ni Mayor Kaya Bex. sasabihin ko sa iyo, Secretary Vince Dizon, mag-ingat ka rin. Kasi baka may masasagasaan ka na hindi magugustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Look at what happened to Torre. Di ba? Nag-astig-astigan si Torre parang presidente. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Di ba? Kahit hindi yun ang sinabi ni Bongbong Marcos na yun ang rason, pero very obvious na i-insecure yung presidente doon sa ginawa ni Torre. Kaya ikaw, Vince Dizon, sabi ko sa iyo, mag-ingat ka kasi baka itong investigasyon na ito, hindi natin alam hindi ko pangunahan, pero all possibles are possible. So, baka tutungo itong mga ebidensya mo patungo doon kay Zaldico at ni Martin Romualdez. Sino masasagasaan mo dito? Yung presidente. Ingat-ingat ka rin. Handa ka na bang mag-investigate sa isang tao na masasaktan yung amo mo? Di ba? Yun ang tanong. Hindi magalo. On Tuesday. Sir Bernard from PTV4. Sir, balikan ko lang yung Oriental Mindoro. Magkano po yung eksaktong amount na pinag-uusapan natin dito sa Ghost Project? Bibigay ko yung detalye kapag nag-file na kami ng kaso. And your statement, sir, may Black Friday protest ngayon ilan nating kababayan regarding the flood control projects. Unang-una, para sa ating mga kababayan, naintindihan po ng Presidente, naintindihan po namin ang inyong galit. Lahat po tayo galit dito. Pera po natin lahat ito. Pero, umasa po kayo na upon the directive of the President himself, tandaan natin, ang Presidente mismo ang nagsimula nito nung nagalit siya sa SONA. Ang Presidente po mismo ang bumaba. Siya nga nagsimula, pero alam niyo naman na marami na tayong beses na budol niyan. Baka pa-effect lang ba? Yeah? Pero okay man siya na ganoon yung sinabi niya sa SONA na dapat nang imbestigahan kasi tama na, mahiya naman kayo. Ang tanong ko sa iyo, Secretary Vince Dizon,
Bakit hinahayaan niya na mangyari ito? Yan ang pinakaano. Nagtatatlong taon siya. Anong sabi niya during the campaign? Labanan natin ang korupsyon, labanan natin ang korupsyon. Sa 3 years, anong nangyari? Hinayaan niya ang korupsyon, di ba? Bobo! sa ating mga komunidad at in-inspect mismo para makita niya sa sarili niyang mata yung mga pinagagawa dito sa mga proyektong ito. At ang presidente din mismo ang nagbuo nitong ating independent Wala na kaming trust dyan sa presidente mo, di ba? Commission on Infrastructure. Sisiguraduhin po ng Pangulo at natin na ang Sa mga totoo lang, Dison, mas tiwala pa ako sa iyo kaysa presidente natin, di ba? kailangan managot ay dapat managot. At nagsimula na po tayo kahapon sa kauna-unahang kaso at tuloy-tuloy po ito sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Kaya po, umasa po kayo na mananagot po ito. Karapatan po ng lahat na magprotesta, pero wag po tayong mag-resort sa karahasan. Let us not resort to violence. Dahil po, umaandar po ang proseso at Hindi mo mabiblame ang taong bayan sa ginawa ng presidente na hinayaan niya itong pinakamalaking korupsyon na nangyari. Galit ang tao. makakaasa po kayo na mananagot po ang mga dapat managot. Sir, balikan ko lang yung mga na-secure yung documents. Gaano po ito kahalaga sa investigation ng DPWH and ng Independent Commission? Very critical. Now, this will be very critical in the coming days, weeks, and months na mag-iimbestiga ang Independent Commission. So, yun po ay sinisecure na natin. Na-secure na natin yung dito sa central office. Ngayon, kailangan natin i-secure ang mga dokumento sa lahat ng mga opisina ng DPWH nationwide. Sige. Guys, sorry. If there's one last question, I need to go to another meeting. So, Sir, ano Andy, ba yung yes. risk? Ano ba yung risk, sir? Why do we need to secure all these documents from nationwide? Well, risk of tampering, risk of documents getting lost. Di ba, in the past, mayroong mga bigla na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So we have to make sure that the documents are intact and we have to secure them. Yun na rin po ang ginagawa ng iba nating mga kasama. Thank you very much, everyone. So yun po ang kabuuhang pagsagot ni Secretary Vince Dizon dito kay Congressman Bart